Ngayon, kung pinabayaan niya sa speaker, ay talagang hindi mo mahuhuli ang galawan. Una nga sinabi, 4,000 something pages. Oo, makapal yan. Alam mo kaya napuna ng lahat? Hindi kasi binigyan, usually ang tradition, pagbalik mo ng bagong taon, binibigay na yung kopya ng GAA. Kaya nagtaka ang lahat, bakit walang kopya ng GAA? 'Di ba? So, nakakalungkot dahil kung ibig mong sabihin ganitong kalakas si Speaker Martin Romualdez, nakakatakot yon kasi ang kanyang mandato ay mandato lamang ng district ng Leyte. Okay? Hindi yan mandato na katulad ni Pangulong Marcos na nationwide. Kaya nga nagulat ako na kung nakita niyong may mali, tama ba yung ginagawa niyong everyday or the start of every Monday, may iba kayong version na sinasabi. Diba? Hindi ito makucure kung hindi nyo i-present ang enrolled copy kasi may kopya naman ang taong bayan ng BICAM report. So pag pinesent nila yung enrolled copy, doon natin makikita na fill upan. Okay? Kung na-fill upan, kailangan natin, kung sino yung nag-fill up, ma-establish natin. Ay, hindi ba, ito ba ay kaya inalis si chairman ko dahil doon? Kahit yun, hindi man lang klinaro sa taong bayan. Bakit inaalis? So makikita natin ang transparency, ang accountability, ang rule of law na wala na dito sa budget process na ito. Nakakalungkot dahil yan ay pera ng taong bayan. At tayo dadating sa eleksyon at baka yung pondong yan ang gagamitin para sa eleksyon. Natandaan nyo last year, nung first quarter pa lang, 80% of the budget was released. Kaya nga tayo nagkakandara pa itong last quarter kasi wala ng pondo. So ang tanong ko, na-cure ba yung utilization ng budget nung release ang 80%? Ngayon, ganitong kagulo, tapos may balita na nangungutang, 'di ba? Nakita natin si Secretary of Finance, may mga kausap na bangko umuutang at nakita rin natin ang statement ng Pangulo na dadating yung inuutang ng Pebrero. So kung tayo 16 trillion na ang utang, baka tayo malumpo dahil sa ginagawa ng 3 taon sa Marcos administration. At kaugnay nito ay naghain pala kahapon sa Korte Suprema ng petisyon na ang marami to sila pero ang mga personality dito ay si Attorney Vic Rodriguez at si Congressman Isidro Ungab. Nandito rin yung pangalan ni Benito Cheng, Redemberto Villanueva, Roselier de la Peña, Santos Catubay, and Dominic Solis. Ang kanilang hiniling sa Korte Suprema ay maisantabi at ipawalang bisa sa kanila ay tinatawag na illegal, criminal at unconstitutional na 2025 budget. Sinasabi pa ni Attorney Rodriguez dito sa kanyang post sa social media, ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, immoral at kriminal na BICAM report ay kasabwat sa tinagurian niyang biggest money heist. Masdan at malayan ninyong suriin ang mga larawan kung saan makikita ang napakaraming blanko na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Bilyong piso rin ba ang halaga kung bakit nagtraidor ang mga mambabata sa ating mga Pilipino at lahat ay naging bulag, pipi at bingi? Ano masasabi mo dito, Prof? Well, ako ay sumasang-ayon dyan sa galawan nila. Ang hope ko lamang, sana ang Korte Suprema ay bilisan ang aksyon nila dahil pumapalaot na tayo sa kampanya 'di ba? Para hindi nag-freeze ang bürokrasya, no? Again, merong ibang nagsasabi na pag ating question ito, wala tayong budget, magsasara ang gobyerno.
ang Pilipinas po ay hindi katulad ng Estados Unidos. Kung walang budget na napasa, yung previous budget ang ang magiging controlling, which is the 2024 budget. Ngayon, may technicality lang yan kasi kung titingnan mo, may pinasa sila. 'Di ba? So, kaya kailangan kaagad yung ruling ng Supreme Court para maiwasan natin yung paralysis sa birokrasya at hindi maapektuhan ang serbisyo publiko. Mm. Ano po yung mangyayari dito, ma'am? Halimbawa, katigan sila ng Korte Suprema. May budget pa ba tayo? Magagamit pa ba natin yun? Or yung dati pang budget yung pwede natin gamitin? Kasi pag nag-rule ang Supreme Court ng void ab initio, hindi siya legal from the very start. Yung 2024 budget ang controlling. So technically, wala kang increases, magre-realign ka lang na magre-realign to get the necessary funding for the 2025 programs and activities. Nako, lugi yung mga mga politiko na tumatakbo na wala pang budget. Alam mo ang mangyayari niyan, yung parang 2019, alala niyo yung ginawa ni Senate President Soto at ni Senator Ping Lacson nung sinabi kay Presidente Duterte, 93 billion yung insertion, blah blah blah. So, binito, that is the biggest veto in the history of budgetary politics. And then inalis niya, linagyan niya ng conditional release. So hindi ko alam kung yan ang gagawin nitong Pangulong ito, but definitely mag-i-impact yan sa kampanya. Kasi ang reading ko nga, yan din sa 2025 budget, marami silang taba na linagay para sa kampanya. Ang Malacanang ay tumanggi muna magbigay ng komento kaugnay sa naging petisyon na ito ni na Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab sa Korte Suprema na kumu-question niya sa 2025 GAA. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kailangan muna nila mabasa ang nilalaman ng petisyon at pagkatapos nito ay maglalabas sila ng komento ang ehekutibo through Office of the Solicitor General. Pero sa mga pag-question po ba, meron po ba sa kasaysayan natin, Prof. Malu, na naging mabilis? Kasi naalala ko, ang isa sa mga controversial is yung DAP. Pero di ko lang alam kung na-release ba yun during sa administration pa ni Pinoy or after na? Parang ang timing nun, right smack into the budgetary process eh. Kaya kaagad nag-realign. I may be wrong, but that's my recollection. Mabilis umakto ang Supreme Court noon. Dito kailangan mo ng kahit minute resolution para matigil. Ako ang request ko lang na mention mo si ES. Umupo kayo sa executive. Kasi naiipit ang executive dito sa maling advice. Umupo kayo, tingnan nyo, at you owe that to the people, to the taxpayers, to reveal to us. Ano ba talaga ang nangyari? Kasi tayo, may conclusion na tayo eh. Sila ang umiikot-ikot pa. And Mr. Executive Secretary, your president is the leader of the party in government. Siguro naman dapat tawagin ng pansin nitong Pangulong ito si Speaker. Kasi nagsalita na si Senate President kahit paikot-ikot yun, nagsalita siya. 'Di ba? Ang hindi nagsasalita ang mga taga House of Representatives. So, ako, Admar, babalik ako. May dalawang issues na itatapon sa mga incumbents. Isa, PhilHealth, isa, budget. So sa ating mga botante, tandaan niyo yung dalawa kasi nag-trigger yan ng public reaction eh. Condemnation nga eh, no? Ang PhilHealth dahil kalusugan ng mga miyembro nito at ang budget dahil taxpayers ito. Hindi ito pondo ng mga politiko. Sang-ayon din po ba kayo? Meron ding naging opinion dito si Pastor Apollo Sikibule. Ang sabi niya, kung ang namumuno ay talagang tuwid ang utak
At para sa kapakanan ng tao yung kanyang sinumpaan, makikita sa budgeting natin. Ang pera nandyan pero bigla na. Kumbaga, makikita natin kung matino ang leader natin dito sa naging budgeting natin. Lalo na kung pag-uusapan natin yung transparency kasi pera ng taong bayan na ito. Kayo po ba ay sumasang-ayon dito? Admar, sumasang-ayon ako dyan kay Pastor Kibuloy. Yan sinabi niya na tungkol dun sa budget ng taong bayan, no? Babalik tayo. Nagsona ka, nagsubmit ka ng budget mo. Ang budget ay listahan ng priorities. Ha? Sinubmit mo yon, kaya ka nga may NEP, yun ang version mo. Ay, ba't hindi mo paglaban? Ngayon lang ako nakakita ng Pangulo, yung dati nating Pangulo, nagtatawag ng anong tawag dito? Yung leadership ng chambers, mag-meeting tayo tungkol dito sa budget. Ay, hindi ko nakita na nag-effort itong Pangulong ito na sabihin sa kanito, ito ang priority ko ha. Huwag niyong babaguhin. Kung babaguhin nyo, timbre nyo muna sa akin. Hindi mo sinasabing sumunod ka. Respeto mo yung power of the purse ng House of Representatives. Pero, sandali lang, ito yung priority ko. Nag-usap tayo niyan. Di ba? Nag-usap kayo sa LEDAC, anong priority. Nag-usap kayo sa legislative liaison, kung ano ang priority. Lahat yan, priority. Sa SONA nga, nakinig kayo eh. Bakit pagkatapos ng SONA at sinabit sa inyo ang budget, nawala na? At ang nasunod ang speaker.